ang Philippine National Police abay maghihigpit sa seguridad para ho sa implementasyon ng zero violence sa paparatingan na halalan ngayong taon. Samantala, ito namang mga tauhan ng mga commanders na lalabag naman sa direktibang ito, papatawa ng kaukulang kaso. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ni Bombo Bea Pinisa. Maghihigpit sa seguridad ngayon ng Philippine National Police para sa implementasyon ng zero violence sa paparating na eleksyon sa Mayo 12. Ito ang pangunahing direktiba ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga itatalagang pulis para sa eleksyon ngayong darating na Lunes. Anya mararamdaman ng publiko ang striktong implementasyon sa mga checkpoints at choke points sa buong bansa. Ito ay kaugnay pa rin sa mas pinaigting na monitoring ng PNP sa implementasyon ng gun ban na patuloy pa rin nagkakaroon ng mga naitatalang paglabag mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasunod dito ay iminungkahi rin ng hepe ang kahalagahan ng pagbabantay sa mga pantalan sa buong bansa dahil sa mga botanteng uuwi pa sa kanilang mga probinsya para bumoto. Anya, kailangang matiyak na walang magiging disgrasya o maitatalang aksidente sa mga transportation hubs para matiyak ang seguridad at kaayusan sa publiko, lalo na sa weekends kung saan inaasahan na ang pag-uwi ng ilan. We'll be stricter on the checkpoints and choke points. Maramdaman niyo po, mas stricto po kami. Mas stricto po yung mga pulis po natin. 3 days before election, may hirapang movement. And especially, ang guidance ko po, bantayan po natin yung mga ports natin because people will be going to go to election. So, mga ports po natin, transportation, make sure na walang disgrasya. Yun po yung magiging ano po natin. Maliban po dun sa election preparation, ito po yung second guidance namin, yung transportation kasi marami pong uuwi ngayong election na to. So it will be busy for us on Saturday and Sunday for people coming in to vote from Manila or other provinces going to their voting centers and back after May 12. Maliban naman sa direktiba ni Marbil na paigtingin ang seguridad sa mga checkpoints at maging sa mga pantalan, ay nagbigay din ng isang mahigpit na pag-uutos ang hepe sa mga commanders sa tauhan ng kanilang hanay mula sa iba't ibang regional offices na dapat makita ang presensya ng PNP sa mga lansangan. Anya, dapat ay bumaba sa mga komunidad ang mga command officers at gamitin ang kanilang buong kapasidad para mapigilan ang mga anumang banta ng kaguluhan na maaaring mangyari sa mismong araw ng eleksyon. Kasunod ito ay nagbabala naman ang hepe na kung sino man mula sa kanilang hanay ang lumabag sa direktibang ito at nagpabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin ay papatawa ng mga kaukulang kaso. Sabi ko nga, ang consequence ito, we will be filing cases. Hindi po matatapos ang election sa amin. By May 12, there will be reckoning for people who will not in any way hindi effective dun sa implementation ng gusto nating no violence. Especially yung dapat sila nandun sa baba. I want them to go down. No violence. We use all the means na pahinto po natin. Lahat ng violence, walang dapat na killings. Make sure na talagang it will be the honest, orderly, and peaceful election for this midterm 2025. Samantala, simula naman bukas Mayo 8 ay mag-uumpisa na ang full force deployment ng kanilang hanay habang sa Mayo 9 naman ang implementasyon ng kontrabigay campaign upang maiwasan ang mga maitatalang vote buying habang papalapit ang midterm elections. Bombo Bea Pinisa nag-uulat para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo!